Yes, God. Isang mabiyay at mapagpalang gabi sa mga anak ni Yahweh Shaddai. At sa gabi pong ito, patuloy natin sambahin. Purihin ang ating Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Tunay po na nakakasabik lagi ang pagsamba at pagpuri natin sa ating Panginoon. Amen. Napakasarap na sumamba at magpuri sa ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Ako ay narito. Amen.
dear brothers and sisters, sa oras na ito, patuloy natin itaas ang ating dalawang kamay sa ating Panginoon at patuloy natin labihin ang presensya ng ating Diyos sa gabi ito. Hallelujah. Tunay po ang aming pagsambal pagpuri sa iyong Panginoon ay para sa iyo lang, Panginoon. Amen. Lord, pagpalain mo po ito, kami po ang aming puro-palo, Panginoon, at lahat ng mga kasamahan niya po sa simbahan, Panginoon, lahat kami, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon, ingatan lagi, patuloy na buhay at kalakasan,
ang biyaya mo sa amin lahat, Panginoon. Lord God, dalangin namin, O Diyos, sa oras na ito, ang aming kapatid ay dinadala mo sa lugar na ito sa Garcido, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na pasisan mo siya ng iyong kapangyarihan mula ulong magkalambahan, Panginoon, upang ang lahat ng mga tawag sa kanyang mga labi ay ang iyong salita, Panginoon. Tunay po na itong gawin ko, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang mamuna at magay sa aming lahat, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak na lumalaw sa gabi ito, ano man ang aming mga mitili sa aming buhay, kalakasan, kagalingan, financial, material, spiritual na aming pangangailangan. Alam namin, O Diyos, na ikaw ang aming revealer at provider, Panginoon. Kaya nananalig ka, O Diyos, na ang gabi ito, kung gano'n ang kalasimala na namumula sa iyo, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, si Sister Polita, Alemania, Panginoon, patuloy mo siya dahil gantiyan mo mapagpalat mo pag-ibig kamay, Panginoon, upang panumbalikin mo, Panginoon, ang dating kalakasan niya, Panginoon. Patuloy siya ibangon sa kanilang karamdaman, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus ng Nazaret, ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan, na ikaw ang aming nakitang magagamot, Panginoon. Kaya alam namin, O Diyos, na walang imposible sa iyo ang lahat ng mga anak na nananalig at nanampalataya sa iyo, Panginoon, ay walang imposible sa iyo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na sa oras na ito inabot mo sa siya ng iyong mapagpalat, mapag-iwalang kamay sa ngalan ni Jesus. Ito po, Panginoon, ang aming samot panalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen, Amen. Sa ngalan ng mga anak ng Diyos Espiritu Santo, Amen. Patuloy natin itaas ang ating dalawang kamay at awitin po natin ang version.
Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis at lubos ang aming pasasalamat. Sapagkat Ikaw ang siyang nagdala sa amin sa latang ito. Ikaw ang nagbigay ng lipiin at hangarin na Ikaw ay aming pasalamatan. Mapaglinguran sa buhay nito. Panginoon, napakaraming bagay na tanging sa kamay mo lamang magdadalhin. At tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Salamat po Diyos sa buhay, spiritual, sa pananampalataya pinagkaloob mo sa amin. Na kahit anumang hamon ang dumating sa buhay namin, ay hindi kami agad nagkakapit. Bagkus nakikita namin ang iyong kabutihan, ang iyong lakas, ang iyong tulong sa bawat pagkakataon na kami po ay nanunod. Sa gabi ito, bigyan mo kami ng malawak na pangunawa, malinaw na pananaw sa buhay, at karunungan na maintindihan ang gusto mong iparating sa amin. Panginoon, narito kami sapagkat maraming pagkakataon na sa iyong kamay lamang manggagaling ang provisyon at pagkaloob. Kaya dalangin po namin sa pakikinig namin sa gabi ito, uuwi kami may panibagong sigla, panibagong lakas at pag-asa na nanggagaling sa iyong mabuting balita. Panginoon, i-bless mo ang mga lingkod mong ito, sampu ng anim pong sambahayan. Inaangkin po namin ang tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon. Panginoon,
Praise God. Yung buhay na palakpak sa ating Panginoon. At harapin mo ang iyong katabi, kapatid. Relax ka lang. Uuwi tayo agad. Uwi tayo agad, no? Kasi nag-uwi tayo. Handa na ba kayong makinig? Sa gabi ito, ang biyaya ng Panginoon na ating pagsasaluhan ay Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon kay San Marcos chapter 6 verse 30 hanggang 34. Sumayin niyo ang Panginoon. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa't hindi na makuha ang kumain ni Jesus at ng kanyang mga anak. Kaya sinabi niya sa mga tao, magtungo tayo sa isang ilang na tuok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis sila mula ng bangka at nagpunta sa mga isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at mahamabang dumating doon kay sa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nabaw siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga magulang at kapatid, mga lingkod ni Yahweh El-Shaddai, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Muli natin, purihin ang sabat. At harapin mo ang katabi kapatid, napapansin ko, mukha ka na pinagpala. Amen, amen, amen. And psychology, that is what we call affirmation. Amen? Sa spiritual, ang tawag natin yan ay faith. Amen? When we speak of affirmation, ito yung mga magagandang salita. Amen? Kapag ito'y napakinggan ng ating kapwa, tumatatak sa ating isip. Kaya sabihin mo rin sa katabi kapatid, mukha kang pinagpala. Amen ba? Amen. Pwede na po tayo umupo. Mas maganda yung mukhang pinagpala kaysa mukhang problematic, no? Kapag lagi yan ang isinasaksak natin sa isip natin, it will affect our whole being. Amen ba? Kung ano daw yung lagi tinatanim natin, yan din lagi ang nagiging bunga. Kaya kapag naging mo sa puso at isip mo mga negatibong bagay, huwag kang magtaka, isang araw pupunot ng mukha mo at makinig ka na malungkot doon. Amen ba? Amen. Pero dahil ang ating El Shaddai ay may karisma na laging pinagpala, walang lugar ang kalungkutan. Walang lugar ang takot at pag-alinlangan sapagkat ang mga anak ni El Shaddai ay laging nagtatagumpay. Amen! Amen! Tapos na po tayo mga kapatid. Sa gabi ito, ang ating topic ay trusting in God's provision, finding strength in times of need. Kapag sinabing trusting in God's provision, ang pagtitiwala sa maibibigay ng Diyos. Naalala ko noon, nung nagkakit ko yung buhay pa, at siya'y nagkasakit noon, sabi ng akali ko sa head namin, brother, uuwi muna ako kasi may sakit ang tatay ko. Sabi ng aking head, wala bang ibang nag-aalaga? Wala po. Mayroon din kapatid nag-aalaga. Ang sagot ng aking head, although mali, pero may nakita akong magandang bagay. Sabi niya, naglilingkod ka na kung may nag-aalaga na doon, huwag ka munang umuwi. Kasi hindi ka naman doktor eh. Pero alam mo,
hindi lahat ng bagay na naibibigay natin ay may pakinabang. Sometimes, makita ka lang ng iyong kapwa ay kalakasan na. Nakikinig kayo. When we speak of God's provision, it refers not only of the material things. Ang may bibigay ng Diyos ay manggagaling sa kanyang mabuting kamay. Hindi lahat, kahit pinakamagaling na doktor, hindi niya kayang dagdagan ang buhay. Ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng buhay. And that is what we call God's provision. Amen ba? Ang tao ay pwedeng magbigay ng lahat ng malusog na pagkain. Pero ang taang Diyos lang nagbibigay ng buhay. Eh, sabi ni Brother Mike, kailangan malakas ang ating spiritual immune system. Ang tao mayroong tinatawag na immune system. Amen? Ito'y panlaban sa ating physical na karamdaman. Kapag mahina na ang immune system, madali na tayong dabuhan ng sakit. Si Chris Aquino, ang malaking karamdaman niya, wala na daw panlaban sa sakit. Kaya mahanginan lang ng konti, ayon sa napanood ko sa video. Mahanginan lang ng konti, nagkakasakit na siya. Kasi ang kanyang katawan, wala nang panlaban sa karamdaman. Wala nang lakas ang kanyang immune system. Ganun din sa buhay ng tao. Kapag mahina na yung ating spiritual immune system, kunting problema, bumabagsak na. Pero pag malakas ang immune system natin spiritually, bali wala. Kapag mahina ang iyong spiritual strength, nakakita ka lang ng 3,000 na bill ng kuryente, inangkabahan ka na. Amen ba? Pero kapag malakas ang immune system, pag nakakita ka ng malaking bayaran ng kuryente, anong sasabihin mo? God will provide. Amen? Ganun yung taong malakas ang pananampalataya. And that's why we have to trust in God's provision. Sapagkat hindi lahat ng bagay ay makukuha natin sa pag-overtime. Hindi lahat ng bagay ay makukuha natin sa pagsisipag, sa pagpapagod, sa pagdidiskarte. Maraming bagay na tanging sa kamay ni El Shaddai ng regalo. Amen! Amen ba? Dito sa gospel natin binasa, ang Panginoon ay napagod din. Gusto nilang pumunta sa ilang lugar at magpahinga. Pero sinundan sila ng marami kasi sa kanila lamang gagaling ang biyayang hinakabol nila. Amen ba? Amen! At ito yung dahilan na mga maraming tao nagtatanong sila sa atin, bakit maraming nag-El Shaddai? Anong meron dyan? Amen ba? May pera ba dyan? May ayuda ba dyan? Ganun lagi yung mindset ng tao. Kuha na. Pero hindi nila alam, kapag di nila alam at nalaman ang dahilan kung bakit ka nandito, patuloy ka nila i-persecute mga tao. Kuha na. God's provision is abundant. Ang biyaya ng Diyos, ang pag-provide ng Diyos ay sagana. Sabi ng Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Buhat sa kayamanan, hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kaluwalhatian. Amen! Sabi ni Brother Mike, pag hindi na kaya ng pamilya mo, pag hindi na kaya ng doktor mo, kapag iniwanan ka na ng lahat ng tao, kaya ni Hashem. Amen! And this is the reason why nandito tayo, mga kapatid, sapagkat siya lang ang tanging solusyon sa mga problema. Mga kapatid, napakapalad mo na kayo ay nalibot sa Panginoon kasi nakita niyo yung dapat na gustong ipaunawa ng Diyos. Kaya maraming taong mayayaman, matutera, mga maligali ang buhay. Because there is something lack, there is something na wala sa kanila.
Amen po ba? Amen. Ang puso nila ay parang tigang na lupa, sabi ni King David, para ang tuyong lupa na tubig ang siyang hanap. Sabi ni Haring David, O Diyos, ako'y laging buhay. Palagi siyang may hinahanap sa buhay niya na ang pagkasabi niya sa harapan ni Yahweh, para daw siyang tuyong lupa na tubig ang siyang hanap. The same with this life. Hindi lahat ng bagay ay masasatisfy ng mga bagay-bagay na meron tayo. And there is only one thing that can satisfy our needs. Yung Creator mo, yung pinanggalingan natin lahat. Yung naglikha sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, pag tayo ay lumapit sa Kanya, mga kapatid ko sa Panginoon, sakop niya ang lahat ng bagay. Amen ba? When you serve the Lord, it is a package then blessing sa buhay natin. Kasi maraming taong hinahabol ang kayamanan, kaya hinahabol naman sila ng problema. Sabi ng Bible, ang kayamanan na galing kay Yahweh ay walang kasamang kabalisahan. Amen. Amen ba? Amen. Kaya kapag ang buhay mo na meron ka ng lahat, kapag ang buhay mo ay meron ka ng magagasto, meron ka ng gagamitin, meron ka ng titirahan, pero maligalig ang buhay natin, mga kapatid, meron kulang na galing sa kamay ng Diyos. Amen. Tuhan. Trusting God requires letting go of control. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, iiwanan mo ang lahat ng bagay dahil sa panawagan niya. Alam mo yung baka na hindi marunong kumilala ng 1,000 piso. Pag may hawak siyang candy, kunin mo sa kanya yung candy at palitan mo ng 1,000, iiyak. Alam niyo kung bakit? Hindi niya naman alam ang halaga ng 1,000 eh. Ang alam niya lang, yung candy hawak niya ay kakain. Yung batang hindi alam yung value ng halaga ng 1,000, pag binigyan mo yan ng candy, mas pipiliin niya ang candy kaysa 1,000. Kasi hindi niya alam yung pwedeng piliin ng 1,000 na isang sakong candy. In the same with this life, maraming taong ayaw iwanan ang trabaho, ayaw iwanan ang negosyo, ayaw mag-echele kasi nakakabig sila sa kanilang pinaka. Pero pag nakita nila ang kapalit ni Al-Shaddai, higit pa doon sa kanilang pinanghawak. Kaya maraming nalipod kayo kasi pag-araw ng Sabado, Martes, sinasarhan ang tindahan, nagbabakasyon. Alam niyo yung kapatid ko, nagtrabaho siya doon sa pinsa namin. Yung pinsa namin, iniinspektuhan siya na walang Martes, hindi siya pwede mag-attend. Isinubasta yung kanyang trabaho kasi hindi siya makapag-attend. Kapag alam mo yung calling ng Panginoon, hindi mo pwedeng alisin ang paglilingkod sa buhay mo. Amen. Mahalagang bagay, mga kapatid, trusting God requires letting go. May bibitawan ka, may iiwanan ka for the sake of service to God. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ba ang tinaligdan mo dahil kay El-Shaddai? O dahil wala ka nang mapuntahan kay kalumatik kay El-Shaddai? Dalawang bagay lang ang pwedeng isipin natin. When we serve God, we have to let go of all those things for the sake of calling of God sa buhay natin. Jesus' response, however, invites them and us to trust in His provision na siya lamang ang pwedeng magbigay ng solusyon sa mga anxiety, sa mga problema. Alam niyo ba, nung pandemya, kung sino yung maraming pera, kung sino yung maraming pagkain, sila yung may mga sakit ng mental illness. Walang problema sa pera, walang problema sa pagkain, pero may problema sa pag-iisip. And God only can give us peace. Kapag ang tayo walang Diyos, palagi siyang kukumbabawa ng ligay sa buhay. Kaya sabi ko na siya minsan, malapit na naman yung anniversary. Naghahanda yung mga taga-probinsya. Kailangan may 2,000 sila. Kailangan mayroon silang pambakon.
kailangan handa sila lahat sa kanilang dadahin para makapag-attend ng gawain. Kaya sabi ng mga tao doon, mga asawa nila, kayo talaga, mga anak na isa na yung mga overacting kayo. Yung 2,000 ipamasahin nyo, ibili nyo na lang ng baka, makahigo pa yung mga anak nyo. Sabi naman ng mga babaeng workers, nako brother, pag binili namin to ng baka, ang 2,000 to, kinambagaan na sa CR na. Pero kapag ito'y pinamasahin namin kay Shugay, may kapalit na biyaya. Kaya ganun yung mga naglilingkod sa Panginoon, they let go everything for the sake of service to God. Kaya nakita nyo, lagi kong itong sinasabi, maraming hindi lumalalo ang gawain. Alam nyo bakit? Sabihin nyo bakit? Okay. Maraming ayaw tumulong sa gawain. Yung pagbigay ng love offering, pinapasa lang sa ilang tao. Kaya pag may isang daang tao na nag-a-attend, maghanap ka ng giving coordinator, dito makakakuha. Kuha niya. Sa isang daang tao na nag-a-attend, maghanap ka ng limang coordinator, may hihirapan. Gusto lang yung magpapakit lang. But we have to let do everything sapagkat alam natin that the key to success ay magamit niya. Makikita mo yung principles ng paglilingkod, hindi naman puro higa eh. Ang principles ng paglilingkod is to use by God. Magamit tayo ng Diyos. Kaya nga yung mga pari natin, sinacrifice nila yung kanilang buhay for the sake of the service to God. Hindi na sila nag-asawa, hindi na sila nagpamilya for the sake of calling. Bihira yun. Napakabihirang gawin yun. And that is the greatest calling na ginagawa nila. Kuha na. Eh, tayo may kanya-kanyang pamilya. Yung mga paglilingkod natin, passive lang, no? Pag gusto mo lang, pagtapos ng gawain, uuwi ka sa bahay mo. Kuha niyo. Pero ibigay natin yung the best love to let go everything para maipakita natin sa Diyos sapagkat siya ang tanging paglalagyan natin ng ating buhay. Sabi ng Psalm 55 verse 22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Sabi ng awit 55 verse 22, ipagkatiwala mo ang lahat ng bagay sa Kanya at isusustain ka niya. Ang mga liso isusustain niya at walang nasishaken ng mga matuloy. Amen ba? Kaya maganda, tinutulungan natin ang gawain, tinutulungan natin ang mga gawain, tinutulungan. Pinakuha sa kanina si Padre kumusta dito, may mga natutulong ba dyan? Buti na lang yung pare kahit paano, hindi na pinapabayaan ng Diyos. Pero kung sa akin aasa, kawawa na. Buti na lang, palagi may tinatawag ko sa mga benefactors, Padre, anong kulang mo dyan? Pero tayo naman, puro intay lang. Alam niyo, napakahalaga na napakita natin sa Diyos. Amen po ba? God provides strength for the journey. Ang Diyos, ang nagbibigay ng kalakasan. Mahirap labanan ang buhay, no? Kapag may problema ka, mahirap ubusin yung maghapon. Kapag may karamdaman ka, ang hirap. Amen ba? Amen. Kapag may sakit ka, parang hindi mo man sabihin sa isip mo. Sometimes we want to give up. Gusto na natin sumuko. But you know what? God will sustain you in your strength. Palagi ka niyang bibigyan natin. Kaya sabihin mo sa mga kapatid, Kapatid. laban lang. Kasama natin si El Shaddai. Kasama natin si El Shaddai. Sabi na 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sabi ni St. Paul sa 2 Corinthians. Therefore, they will be boast all the more gladly about my weakness. Sabi ni San Pablo, kung saan ako mahina, nandoon ang Diyos na lakas. Pinapalakas ka rin ako. Sa mga nanay, natutuwa ako lagi sa mga nanay. Kasi sa family, sila lagi maghawak ng problema. Kasi sa psychology, ang isip ka ng mga babae, dated, no? Dated siya. Parang kung sa bahay, may kwarto-kwarto, iba yung sa anak, iba yung sa labahan, iba yung sa linisan, iba yung sa community. Ganyan doon yung utak ng mga ina. Pero yung utak ng mga lalaki, iba sa mga trabaho, sa bahay, parang isa lang baksakan.
Kaya pag magdala ng responsibilidad ng babae, they are strong. Matitibay, no? Malalakas ang mga nanay, kaya kung titin mo, mapapaluha ka sa kanilang lakas, sa kanilang tibay. Kasi kakaiba sila. Mas masaya sila kapag masaya yung anak nila. And we will never sustain. Nakikita niyo, most of the time, ang mga humahanap ng comfort, yung mga nanay. Kasi di nila kakayanan with their own strength. At maraming lumalapit kaya sila kasi napakawit ng buhay kung wala ang tulong ng Diyos. And truly, God is strong enough. He will sustain us. Tutulungan tayo. Kapag may lumalapit sa akin nanay humihingi ng tulong, umiiyak, hindi ako nakakainis. Alam niyo na, iisip ko, yung kalukuhan ko ginagawa ko sa nanay ko nung nabubuhay ka siya. Yung kapilihan ko, ginagawa namin yung pagpupukit namin ng pera sa negosyo. Naiisip yung mga ganang sa likod, ito palang ginawang mali. Pero alam niya, nakikita ko how mother ay nagiging malakas na ako. Sapagkat naging sa Biblia, sila yung binibless. Lalo na yung mga bago, pinalulugan ng Diyos, no? God will sustain your strength. Amen po ba? Amen! Eh, sabi ni St. Paul, my grace is sufficient. My power is made perfect. Malalakas ang mga babae mo sila. Provision comes in unexpected ways. Ang provision ng Panginoon ay dumarating sa hindi natin inaasahan. Amen po. Amen. Kapag maglingkod ka lang kayo siya ay magugulat ka ng God will make a way for us. Wala naman ibang Diyos na pwede pa natin hanapin. Ipakita lang natin sa Kanya yung ating faithfulness. Ipakita lang natin sa Kanya yung ating commitment. Yung commitment natin sa Kanya na wala sa mga saan. Wala sa ibang lalakitang Diyos na pwedeng magbigay ng mga bagay na siya lang ang pwedeng magbigay ito sa atin. Amen po. Sapagkat salamat sa Panginoon sa ating Catholic community, isinilang ang gawain ito. Isinilang sa El Shaddai. Nagtataka ako kasi sabi ng professor namin, nagtataka ako dyan sa mga El Shaddai mo. Anong meron dyan? Isipin nyo, yung professor namin, professor sa USD, professor siya, sabi nga niya sa akin, alam niyo ba, pag ako'y nasa USD, hindi ako nakakausap ng estudyante na wala silang tawag yan, yung advance na paalam. Nakakap ng lahat ng transaction ko dito sa Angel City. Kung pa sa atin, yung parang barkating nyo lang ako. Yung professor namin mataas yung level. Pero sa pinatanda ko sinabi niya, yung kalalagay niya, professor siya, pero sabi niya, sa kanyang kalalagay, nagtatanong siya, anong meron kay El Shaddai. And you are blessed kasi iba yung spirituality ng gawain ito. Nung sabihin ni brother, may magdala kayo ng pito-pito mga attenders. Lumaw ang gawain throughout the world. In 40 years, ang daming inangkay siya. At isa kayo dyan. Na nakasal ko ng gawain. Amen ba? Sometimes parang pagkasan na tayo, kaso lang tayo. But there is something within sa pagkasarili na nakapatunayan mo, hindi pala ito sayang yung aming pagkakas. Amen ba? Sapagkat lagi siyang may ginagawang paraan, lagi siyang may ginagawang dahilan, lagi siyang may purpose sa buhay natin. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in some sports and love will strengthen your faith. So, kahit saan ka mang lugar, hindi man maayos, sabi ng Isaiah 58:11, tutulungan niya tayo. Gagabayan niya tayo. Ako, as of this moment, may mabigat din kinakaharap na problem. Family, relationship, but it doesn't bother me a lot. Kapag alam ko na lingkod tayo niya. Lingkod tayo ng Panginoon na siya nag-intimidate. And the devil will never intimidate me. Hanggang kanyang kanila. Sinawal, when God, sabi mo lagi sa aking patotoo, when God tries, God always provides. Kung saan ka dinala ng Diyos, doon kanya i-bless. Kung saan ka tinawag ng Diyos, doon kanya sasamahin.
Amen ba? Sabihin mo sa iyong kataling kapatid, huwag ka nang mangamba. Umuwi na tayo. Ayun po tayo mga kapatid. Diba, bilhin ha? Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso and let us focus ourselves to God. Sa may sandali, ilagay mo ang buhay mo sa Panginoon. Tandaan mo, napakarami ng taong tinahak mo. Ang dami mo ng anniversary dinaanan. Ang dami mo na ng problema dinaanan. Maybe karamdaman, pamilya, kakulangan. But hindi ka tumigil. Sapagkat alam mo na ang iyong pinakahak na paglilingkod ay tama. Alam mo na sa'yo sila'y ibuhay. Na maraming himala ang ginawa. Maraming cancer na pinagaling. Maraming lumang buhay na binago. Maraming hiwalay na pamilya at wasak na pamilya na binago. At pwede ka niyang idagdag sa kanyang himala sa gabi dito. Kaya anumang mga dapat, anumang mga kapaguran, anumang pagalilanan, huwag ka naman magbago. Ipakita mo sa kanya, patunayan mo sa kanya na tama ang paglilingkod mo. Na tama ang pagtiwala mo sa kanya. Na anumang problema at sulirain kanya niyang lunasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa kanya, kapangyarihan na meron siya sa buhay natin. Hallelujah! Huwag kang mananamba.
Kahit kailan di ka pwedeng iwanan ng Diyos. May problema ka man, may karamdaman, gaano man yung katagal, gaano man yung kahirap o ang susuko. Sapagkat ang tao may kapagmuran, may kainipan, pero ang Diyos naghihintay lagi para tayo tulungan na mapanatili, na maging matatag, gaano man kahaba ng hamon ng buhay. Kung narating mo ang edad na yan, ibig sabihin, napakaraming taon na tinulungan ka ng Diyos. Kung ilang taon ka ngayon yan ang araw, oras na ginagabayan ka ng Diyos. Tandaan natin, dami ng problema ang dinaanan mo. Dami ng karamdaman na ating nalampasan. Pero nandiyan ka pa rin, sapagkat wala ng ibang El Shaddai na pupuntahan. Wala ng ibang El Shaddai na tatawagan. Wala ng ibang Diyos na lalapitan na kahit kailan hindi ka iwanan sa buhay na ito. Salamat Panginoon sa paglilingkod. I-bless mo ang ating mga kapatid, mga lingkod mong ito, patuloy tulungan ng gabayan sa kanilang pagbuhay. Panalangin in a very special way sa mga may sakit, si Marilo Rosito, Jolly Piata, Morita Alemania, and Kristen Padre. Dalangin ko Panginoon, ang mga pangalan nito ay higit na nakakakilala sa iyo Panginoon at higit mo silang nakikilala. I-bless mo Panginoon, pagalingin, idagdag sa iyong himala. Pagpalain mo makimuliin ng mga kapatid ito. Ano man ang kanilang kinakarap na problema na kayo. Suliranin, kakulangan, you are a God that provides everything. Material, spiritual, financial, emotional, mental, you are a God that provides everything, Panginoon. I-bless mo ang mga lingkod mong ito, patatagin, palakasin ang bawat isang narito sa pangalan ni Jesus. Padre God, maraming salamat at patuloy parangal. Sa namin ibinabay sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 Kala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi, pinagpala tayo ni Yahweh El Shaddai. Wala pa ka, let's keep it.